buhay. Dahil sa kanyang nakikitang insekto, natanong ni Hwayon kung ito ba ay isang salagubang. Nakaagad namang sinagot ni Soryong nang may tuwa sa kanyang mukha habang hawak ang nilalang na ang hula nito ay tama. Ang insekto namang ito na kanilang nakuha sa pugad ng malalaking putakti ay tinatawag sa Central Plains bilang ground beetle, habang sa modernong panahon ay tinatawag naman ito bilang blister beetle. Dahil sa kakaibang lokasyon kung saan naroroon ang kanilang nakuhang nilalang, natanong ng batang babae sa ating bida kung normal lang ba na makita itong mga salagubang sa pugad ng mga putakti. Nasinagot naman ni Soryong na ang ikot ng buhay ng mga ito ay kakaiba. Ito ay dahil ang mga salagubang ay mayroong hindi pangkaraniwang paraan ng pagpaparami, dahil sa karaniwan ang halos lahat sa mga insekto ay binabantayan ng lugar kung saan sila nangingitlog o di kaya ay gumagawa ng ligtas na lugar para magawang mapisa ang kanilang mga itlog ng matiwasay. Subalit ang mga maliliit na mga nilalang na ito ay naglalagay lang ng kanilang mga itlog kahit saan ang walang abala at walang arte. Basta nangingitlog lang ito ng kahit saang pwede, at ang pinakakaunting konsiderasyon na ipinapakita nito sa mga itlog ay ang paglagak nito sa kanila sa iisang lugar. At kung may himalaman na mangyari at magawa ng mga salagubang na mapisa ng ligtas, sila ay magsisimulang gumapang papunta sa pinakamataas na lugar malapit sa kanila. Pagkatapos nilang maabot ang tuktok ay mayroon naman silang ginagawang kakaiba. Ito ay dahil silang lahat ay nagkukumpul-kumpulan at ginagaya ang isang bulaklak. Dahil naman dito ay nagagawa ng mga bubuyog na mapagkamalan silang tunay na bulaklak kaya agad nila itong nilalapitan. Sinusubukan naman ng mga bubuyog na ito ay suriin ng mabuti, subalit sa oras nang sila ay makalapit ng husto sa mga insekto, ang buong kawan ng mga maliliit na insekto ay sabay-sabay na lumulundag sa katawan ng bubuyog sa isang iglap, at dito magtatapos ang mga bubuyog dahil paniguradong ang kanilang pugad ay masisira. Gayunpaman nasabi ni Soryong na hindi niya alam kung bakit kahit na ganito ay mas pinapabura ng mga salagubang ang pugad ng mga putakti, subalit kanyang alam na ito ay ang pinakaangkop na kapaligiran para sa mga anak ng salagubang para ito ay lumaki ng husto. Naawa naman si Hwayon sa insekto dahil ito ay kanilang gagamitin sa medisina, ngunit may tuwa lang siyang pinagsabihan ni Soryong na ganoon talaga at wala silang may magagawa dito. Natanong naman ng batang babae kung hindi ba ang insektong ito ay nagdudulot ng pagkasunog ng balat at kanya ding narinig na ang pagkain sa mga ito ng sobra ay maaaring nakakamatay, kaya ipinaliwanag sa kanya ni Soryong na siya ay tama. Ito ay dahil ang likido na tumutulo sa katawan ng salagubang ay naglalaman ng nakalalasong substansya na tinatawag na cantharidin. At kung ang substansyang ito ay dumapo sa iyong balat, nagdudulot ito ng mga paltos na parang isang pagkapaso. Habang tinitingnan ng mabuti ang insekto, natanong naman ni Hwayon kung mayroon nga ba talaga itong epekto na magpapagaling sa tagapagmuno ng Sichuan. Na may tuwa namang sinagot ni Soryong na sa oras na mawala ang lason sa katawan ng tao, ito ay kaagad na pinapatayo ang nakatagong batutan ng kalalakihan, na labis namang ikinagulat ng babae. Hindi makapaniwala sa sinabi ni Soryong. May labis na nahihiyang pasigaw na nagsabi si Hwayon na itigil na nito ang pagpapaliwanag at sila ay kaagad na bumalik sa bulwagan ng 10,000 poison, subalit pinakiusapan naman siya ng ating bida na maghintay muna ng saglit dahil manghuhuli pa siya ng kaunti. At dahil dito, nagawa nilang masigurado ang kanilang pakay na salagubang o di kaya ay tinatawag na ground beetle o blister beetle. Makalipas ang ilang oras pagkatapos nilang makabalik ay pumunta naman tayo sa loob ng bulwagan ng 10,000 poison kung saan tinuturuan ni Soryong ang mga manggagamot ng angkan ng Tang kung papaano nila ihahanda ang medisina. Ipinaliwanag naman nito na ang kanilang kinakailangang unang gawin ay ang patuyuin ang salagubang at pagkatapos ay gilingin nila ito hanggang maging pulbos. At kanilang isaalang-alang na ang isang ikasampu ng pulbos na yun ay lason. Dagdag pa nito na ang lasong ito ay nagiging banta sa buhay pag maraming bilang ng miligramo nito ay nagawang makain, na labis namang ikinagulat ng mga manggagamot dahil hindi nila inaasahan na maririnig ang impormasyong ito sa isang bata. Natanong naman ni Soryong kung pwede ba nilang ihanda ang medisina nang mayroon lamang isang ikasampu ng 3 miligramo at ito ay magiging halos katumbas ng 10 patak ng likido. Hindi makapaniwala sa mga naging komputasyon ng batang lalaki, natigilan ang mga manggagamot sa kanilang kinaroroonan kaya natanong ni Soryong kung nagawa ba nilang maintindihan ang kanyang mga sinabi.
Napaalis naman ang isang lalaki ng takip sa kanyang bibig at may pagmamanghang nagsabi na ang mga sinabi ng ating bida ay hindi kapani-paniwalang sobrang detalyado, at hindi nito lubos na maisip na siya rin ay mahusay sa matematika, kaya tiniyak niya kay Soryong na sisiguraduhin niyang ito ay magtatagumpay kahit na anuman ang mangyari. Nalabis namang ikinatuwa ng ating bida kaya may malaking ngiti nitong sinagot ang elder na umaasa siya sa kanya. Lumipat naman tayo kinagabihan sa loob ng angkan ng Tang habang makikita natin ang matandang patriarka at ang kanyang apo na si Huayun na nag-uusap, hindi lubos na maisip ng matanda na mayroong ganoong epekto ang salagubang, kaya natanong nito ang batang babae na marahil kinakailangan na nilang muling suriin ang mga lason sa inventaryo ng kanilang pamilya, na pinasang-ayunan naman ito dahil ito din ay kanyang naisip. Natanong naman nitong matandang patriarka kung hindi ba sinabi nito na si Soryong ay magaling din sa matematika, kaya ipinaliwanag ni Huayun sa kanya na nagawa nitong makalkula ang konsentrasyon ng solusyon at tinansya ito upang tumugma sa bigat ng 10 patak ng likido. Ang sinabi naman nito ay hindi mapaniwalaan ng matandang patriarka kaya siya ay natigilan. At pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa niyang masabi na mayroon siyang tamang kaalaman tungkol sa mga lason subalit ang ating bida ay nasa ibang lebel kaya habang mas nakikilala niya ito ay mas nauunawaan niya kung gaano kahalaga itong bata. Dahil dito ay natanong naman ng matanda kay Huayun kung mas gusto niya ba ito ngayon kesa noong una silang nagkita, na kanya namang ikinahiya. Kanya namang sinagot na nakaramdam siya ng pagsisisi dahil sa kanyang pagmamadali noong umpisa, kaya pinagsabihan naman siya ng kanyang lolo na basta't makabawi siya sa susunod, iyon ang pinakamahalaga. Naalala naman ng matanda ang patungkol sa medisina kaya kanyang natanong kung papaano nilang masusubukan ang epekto nito pagkatapos nila itong magawa. Subalit hindi naman kaagad nakasagot si Huayun at napaisip na lamang sa kanyang isasagot. Maya't maya pa ay namula naman siya ng tuluyan kaya siya ay napatakip ng kanyang mukha habang nagsasabi na ang mga elders ng sangay ng kanilang pamilya ay nagsasaad na si Soryong ay naging walang pakundangan. Ito ay dahil sinabi nito mismo habang nagpapalabas ng masamang mukha na ito ay kanyang susubukan sa pamamagitan ng paggamit sa mga elders ng kanilang angkan, na ikinabigla naman ng matandang patriarka. Nang kanya itong maunawaan ay kaagad naman siyang napatawa ng husto at nasabi na itong ating bida ay tunay ngang nakakatuwang bata. Habang si Huayun naman ay patuloy lang na namula ang mga pisngi. Kinabukasan ay pumunta naman tayo sa isang silid kung saan makikita natin ang paglapit ng matandang manggagamot sa naghihintay na mga miyembro ng angkan ng Tang. Naagaw naman ang pansin ng mga elders ng sangay ng kanilang pamilya. Ito ay dahil bigla na lang inilagay nitong lalaking manggagamot ang isang kahon sa harapan ni Soryong habang nagsasabi na ito na ang resulta ng kanilang ginawa. Ipinaliwanag naman nito na sinunod niya ng mabuti ang sinabi ng ating bida sa paghalo ng honey at pulbo ng licorice para ito ay maging matamis at mas mabilis kainin. Kaya namangha naman itong batang lalaki dahil binigyan niya ng pansin ang kahit pinakamaliit na detalye. Pagkatapos ni Soryong buksan ang kahon na naglalaman ng medisina ay nasabi naman ito sa manggagamot na ginawa niya ito eksakto sa kanyang inilarawan, na pinasang-ayunan naman ng lalaki dahil sinunod niya ang lahat ng kanyang isinulat sa liham. Hindi naniniwala sa medisina, nasabi ng isang matandang elder na huwag nila itong gawing isang malaking bagay habang natanong naman ng isa kung ito ba ay epektibo. Dahil sa kaguluhan na nagaganap sa mga elders ay nag-utos naman ng patriarka na sila ay manahimik. At dahil nagawa ng matapos ang medisina, natanong nito kay Soryong kung papaano niyang mapapatunayan na ang kanyang gamot ay mabisa, subalit natanong naman ni Soryong kung kinakailangan pa ba nila itong gawin. Nang bigla namang napahampas ng napakalakas ang elder sa lamesa at pasigaw na nagsabi na dapat at kinakailangan nila itong kumpirmahin. Habang siya ay nakatayo sa kanyang inuupuan ay dagdag pa nito na hindi sila pwedeng magpadala sa tagapagmuno ng Sichuan ng isang medisina na hindi pa napapatunayan ang bisa. Na pinasang-ayunan naman ang katabi niyang matanda dahil kung mayroong masamang magaganap ay maaari itong humantong sa isang malaking sakuna. Dahil sa kanilang mga sinabi at dahil wala na silang pagpipilian, agad namang tinawag ni Soryong ang manggagamot kung saan kaagad din siyang may kinuha sa loob ng kanyang damit. Nagtaka naman ang mga elders dahil pagkatapos nito ay dali-dali siyang lumapit sa kanila. Ang kanya namang ipinalabas na bagay ay karagdagang medisina na kanilang ginawa. Na agad nitong inilapag sa harapan ng mga matatandang lalaki. Habang hawak-hawak ng matandang elder ang medisina ay natanong naman ito kung ang kanila bang sinasabi ay susubukan nila ito kahit na hindi nila alam kung ano ang nilalaman ng bagay,
Habang nasabi naman ng elder na kanyang katabi na mukhang mali ang pagkakagawa dito dahil ng itim na ito ng sobra. Nang bigla namang nagpalabas si Soryong ng malaking ngiti sa kanyang mukha at kaagad na tinawag ang matandang patriarka, kaya nagtataka nitong natanong kung ano ang kanyang pakay. Habang si Soryong ay nakaupo ay mapapansin natin ang paglabas ng kanyang maitim na aura habang nagtatanong sa matandang patriarka kung hindi ba nito sinabi na ang mga taong nagawang mamaster ang martial arts ng angkan ng Tang ay hindi natatakot sa mga lason. Nakaagad namang sinagot ng matanda na ito nga ay kanyang sinabi. Kaya may panunuksong na tanong ng batang lalaki na dahil sa naging reaksyon ng mga elder ay hindi kaya sila natatakot dito. Habang may nakakatawang mukha namang nasabi ng matandang patriarka sa kanyang tabi na mukhang ang sinabi ng kanyang manugang ay tama. Dagdag pa ni Soryong na hindi ito maaari, ito ay dahil sila ay mga mahuhusay na elders galing sa isang angkan na paniguradong nakuha ang level ng pagmaster sa 100 lason. At dagdag pa nito na paniguradong ang mga ito ay hindi natatakot sa isang maliit na bagay gaya ng lason ng isang di hamak na salagubang. Dahil sa tindi ng panunukso nito ay napuno naman ng panggagalaiti ang isang elder kaya makikita natin ang pagkasira nito sa medisina na kanyang hawak dahil sa tindi ng kanyang pagkainis. Dahil sa patuloy na panunukso ng dalawa sa pagsasabi kung bakit natatakot ang mga ito sa mahinang grado at walang saysay na lason ay kaagad namang walang pag-aalinlangan na kinain ng mga elders ang medisina habang nagsasabi na mukhang minamaliit sila nito. Binalaan naman si Soryong ng isang elder habang siya ay dinuduro, na pagkatapos nitong makonsumo ang medisina at walang man lang may nangyari ay paniguradong makakaranas siya ng kaukulang parusa dahil sila na ang magtataguyod ng mga batas at prinsipyo ng kanilang angkan. Maya't maya pa ay nagawa namang tuluyang makonsumo ng mga elder ang medisina, kung saan sila ay naghintay ng ilang sandali para tingnan kung ito ba ay magkakaroon ng epekto. Subalit dahil walang may nangyayari, napangiti naman ng isang matanda dahil mapapahiya ang bata sa mga ipinagmamayabang nito. Agad naman siyang napatayo sa kanyang inuupuan at idinuro ang ating bida habang nagsasabi na wala namang may nangyayari sa kanila. Nang bigla na lang siyang natigilan sa kanyang kinatatayuan at hindi natapos ang kanyang sinasabi dahil sa biglang pagtayo ng kanyang nakatagong ahas sa loob ng kanyang brief. At dahil sa pangyayaring ito, nagawang maituwid ang batas at prinsipyo ng kanilang angkan sa araw na iyon. Dahil nagawa din nilang makumpirma ang epekto ng medisina ay kaagad naman nila itong ipinadala sa tagapagmuno ng probinsya ng Sichuan. Makalipas ang ilang sandali ng mga pangyayari, makikita naman natin ang mga elders palabas sa gusali na parabang mga bagong tuli sa kanilang barangay. At habang sila ay pinagmamasdan ni Soryong at ng matandang patriarka habang paalis, nasabi ni Soryong na tama nga ang sinabi nito na ang pang-aasar sa kanila gamit ang bagay na mayroong kinalaman sa lason ay kaagad na makakakuha ng kanilang atensyon. Na sinagot naman ng matandang lalaki ng siyempre dahil sila ay ang mga tao na ang natitira na lamang ay dangal. Sinabihan naman nito si Soryong na huwag siyang masyadong magalit sa mga elders dahil ang kanilang pinanggagalingan ay ang pag-aalala lamang sa kanilang angkan. Na nagtataka namang sinagot ni Soryong kung ganoon ba. Nagsabi naman ang matanda na sa huli, silang lahat ay pamilya pa rin, na kanya namang kaagad na unawaan. Habang sila ay nag-uusap ay makikita naman natin ang mabilis na pagtakbo ni Huayon habang siya ay hinihingal ng husto. Nang siya ay makalapit sa dalawa ay kaagad naman itong tinawag si Soryong dahil mayroong nangyaring masama. Interesado sa kung ano ang patungkol dito, natanong ng matandang patriarka sa kanyang apo kung ano ang problema. Na nahihiya at nag-aalala naman itong sinagot na ito ay dahil ang kanilang mga anak ay kumikilos ng kakaiba. Nalabis namang ipinagtaka at pinag-alala ng ating bida. Bigla naman siyang nagulat at napuno ng takot dahil bigla na lang siyang iniangat ng matandang patriarka habang hawak ang kanyang damit, kung saan habang nagpapalabas ito ng nakakatakot na mukha ay natanong na lang nito si Soryong na pinagpapawisan ng husto kung bakit sila mayroong mga anak. Dagdag pa nitong natanong habang patuloy na hawak ang ating bida kung papaano itong nangyari dahil hindi pa silang dalawa na ikakasal. Kaya pasigaw namang ipinaliwanag ni Huayon na ang kanyang tinutukoy ay hindi mga tao kundi ang mga blue-spotted centipedes na pinapalaki ni Soryong. Nang ito ay malaman ng ating bida ay kaagad namang nagbago ang kanyang mukha sa pagkabigla. Kaya agad nitong natanong ang batang babae kung ano ang ibig nitong sabihin sa pagkakaroon ng problema ng kanyang mga alaga. Naisip naman nito na dahil kamakailan lamang ay marami siyang ginagawang pisikal na pagsasanay at sa tuwing ito ay nangyayari ay tinatanong niya si Huayon na alagaan ang mga maliliit na centipedes kaya nagagawa niyang makalimutan ang mga ito.
Dahil sa labis na pagkataranta ay sinubukan namang suriin ni Soryong ang loob ng damit ni Hwayon para tingnan ang mga insekto, subalit pinagsabihan lang siya nito na wala ang mga centipedes dito at kaagad siyang sinampal. Ang pangyayaring ito ay labis namang ipinagtaka ng matandang patriarka. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagawa naman nilang maabot ang mga maliliit na blue-spotted centipede na ngayon ay nasa sahig at mukhang ang kanilang buong katawan ay napapalibutan ng kakaibang bagay. Habang makikita natin ang marka ng pagsampal sa mukha ni Soryong ay natanong naman ito kay Hwayon kung basta na lamang bang nahulog ang mga ito sa kanyang katawan, na kanya namang sinagot ng may pag-aalala na mukhang maayos naman silang lahat kaninang umaga at natanong ang ating bida kung hindi ba ang mga ito mayroong sakit. Ito ay dahil pansin nito na ang kanilang mga kulay ngayon ay mukhang namumutla at ang kanilang balat ay mukhang kakaiba. Dahil nauunawaan ni Soryong ang pangyayari, sinabihan niya naman ang batang babae na wala siyang kailangang ipag-alala. Ito ay dahil ang kasalukuyang nangyayari sa mga centipede ay ang tinatawag na shedding o di kaya ang kanilang pagpapalit-balat at ito ay nangangahulugan na sila ay mas lalong lumalaki sa oras na ito. Nauunawaan ang sinabi ni Soryong, natanong naman ni Hwayon kung maaalis ba ang kanilang mga balat, na kanya namang sinagot na ito ay malamang mangyayari sa lalong madaling panahon. Nang bigla na lang naagaw ang kanilang atensyon dahil sa biglang paggalaw ng isang insekto, kung saan pagkalipas ng ilang sandali ay nagawa nitong makalabas sa dati niyang balat at ito na ngayon ay mayroong mahahabang kamay at mayroong parang diamante sa kanyang noo. Dahil sa nasilayan ng matandang patriarka ay may tuwa naman siyang napasabi na ito ay isang nakakamanghang tanawin, nang bigla naman nilang napansin ang paggalaw ng dalawa pang mga maliliit na centipedes kung saan di kalaunan ay nagawa din ng mga itong makalabas sa kanilang dating balat ng tuluyan. Ang pangyayaring ito ay labis namang ikinatuwa ng tatlo at dahil sa kanyang napapansin, nasabi ni Hwayon na ang mga blue-spotted centipedes ngayon ay mukhang lumaki ng 2 beses kesa noong dati. Nang bigla namang natanong ni Hwayon sa ating bida kung mayroon ba ang mga maliliit na nilalang ng pangalan kaya sinabihan niya naman ito ng wala. Kaagad naman siyang napaisip kung ano ang pwedeng ibigay sa mga ito, kaya pagkalipas ng ilang sandali ay nagsabi na lang siya na ito ay kanyang tatawagin bilang number 1, number 2, at number 3, na sinagot naman ni Hwayon na ito ay hindi maaari. Ito ay dahil ang mga spotted centipedes ay sinasabing nagiging isang dragon pagkatapos nilang mamuhay ng 1,000 taon kaya kinakailangan nila ng marangal na pangalan na karapat-dapat sa isang dragon. Subalit pinagsabihan lang siya ni Soryong na hindi maaaring ang centipede ay maging dragon kahit na mamuhay pa ito ng 1,000,000 taon. Nang bigla namang sumali sa kanilang usapan ang matandang patriarka habang pinagpapawisan ng husto sa pamamagitan ng pagtanong kung bakit ba ang spotted centipede na namuhay ng 1,000 taon ay tinatawag na heavenly dragon, kaya napaisip na lang si Soryong na marahil ang lolo ng batang babae ang nagturo sa kanya nito. Nauunawaan na kinakailangan ng maayos na pangalan ng kanyang mga alaga, muli namang napaisip ang ating bida. Maya't-maya pa ay naisipan naman nito ang pangalan para sa kanila bilang Nova, Myra, at Grace, kaya natanong ni Hwayon kung bakit niya ito napili. Ipinaliwanag niya naman na ang Nova ay sumasagisag ng simula, habang ang Myra naman ay sumasagisag ng mabangong amoy, at ang Grace naman ay kumakatawan sa isang bagay na elegante. Nagulat naman si Hwayon sa kanyang mga ibinigay na pangalan. At dahil mukhang ito ay kanyang nagustuhan, nagsabi na lang siya na ang pagpapangalan ay ang responsibilidad ng ama kaya hindi na siya mangingialam dito. At dito nagsimula na magkaroon ng pangalan ang kanilang mga alagang blue-spotted centipede. Makalipas ng isang buong araw ay makikita naman natin ang muling pagbabalik ng mga insekto sa katawan ni Soryong. At dahil sa kanilang bigat ay napaupo naman ang ating bida sa pagkapagod at napabuntong hininga na lamang dahil hindi pa siya nasasanay sa pagbabago ng kanyang mga alaga. Dahil dito ay napasabi naman siya na nadagdagan ngayon ang kanilang bigat, nang bigla na lang lumabas sa kanyang damit ang isang centipede kaya nabangga ito sa kanyang mukha. Pansin naman ni Soryong ang pag-iiba ng mga insekto sa kanilang laki dahil noon ay singlaki lang ang mga ito ng longganisa subalit sinlaki na ang mga ito ngayon ng kanyang bisig. Dagdag pa nito na mukhang ang mga blue-spotted centipedes ay nakakaramdam na ngayon ng sobrang higpit ng kanyang yakap sa kanila kaya sila ngayon ay nakapulupot na lang ng mahigpit sa kanyang mga braso at baywang. Nang bigla namang naagaw ang kanyang atensyon sa malakas na pag-uusap ng dalawang lalaki, kung saan nasabi ng isa na mayroong hawak na sisidlan na napupuno ng pera, na gaya ng kanyang inaasahan sa Sichuantang, sila ay mayayaman kaya pumunta sila ngayon sa bahay aliwan, na kaagad namang pinasang-ayunan ng kanyang kasama dahil ito ay kanya ding gusto.
Napatanong naman si Soryong kung tungkol saan kaya ito dahil sa biglang pagtawa ng mga lalaki at pagsabi na ang pagkuha ng pera ay ganito na lamang kadali. Pagkalipas ng ilang araw ay pumunta naman tayo sa loob ng silid ng isang gusali, kung saan may tuwang inanunsyo ng patriarka na mayroon siyang magandang balita. Natanong naman ito kay Soryong kung naaalala pa ba nito ang kanilang ipinadalang medisina sa tagapagmuno ng probinsya ng Sichuan, na sinagot naman ni Soryong ng siyempre. Kaya nagsabi sa kanya ang patriarka na ito ay gumana ng husto kaya nagpadala ang tagapagmuno ng mensahe ng pasasalamat kasama ng mapagbigay na gantimpala. Nalabis namang ikinatuwa ni Soryong at ni Hwayon. Dahil sa nagawang kapansin-pansing bagay ng ating bida ay napatawa naman ang patriarka habang nagsasabi na hindi niya inaasahan na makakakuha agad ng benepisyo sa pagiging biyena nito sa kanya, kaya napasabi naman si Soryong na ikinagagalak niyang makatulong. Nang bigla na lang inagaw ng patriarka ang kanyang atensyon, at habang hinahawakan ang kanyang bigote ay nagsabi ito na kung papaano kaya kung siya ay kanyang bigyan ng isang elixir. Napaisip naman ang ating bida dahil narinig niya sa matandang patriarka na ang mga elixir ay isang bagay na nagpapalakas ng internal energy. Natanong naman ni Hwayon sa kanyang ama kung ano itong uri ng elixir, na kanya namang sinagot na ito ay isa lamang bagay na hindi kakaiba. Ito ay dahil ang kanyang ibibigay na elixir sa ating bida ay ang honey ng nilalang na tinatawag na golden-haired king bee. Napaisip naman si Soryong na ito ay mukhang normal lamang subalit dahil alam niya na mahalaga ang internal energy sa pagiging isang martial artist, kinakailangan niyang tanggapin ito sa ngayon, kaya kaagad naman siyang nagpasalamat. Ngunit bigla namang tinawag ni Hwayon ang kanyang ama. Nabigla naman si Soryong at ang patriarka sa kanilang napapansin. Ito ay dahil bigla na lang ipinalabas ni Hwayon ang kanyang malakas na internal energy habang nagsasabi na bakit isang honey lang ang ibibigay nito bilang gantimpala. Ipinaliwanag naman ng batang babae na ang nagawa ni Soryong ay hindi isang maliit na bagay kaya kahit na ang golden-haired king bee ay nasa gitnang level ng mga nakalalasong nilalang, ang honey nito ay ang pinakamababang antas sa mga elixir at habang hawak ang kamay ng ating bida ay nagsabi pa ito na huwag dapat maging kuripot ang kanyang ama sa pagbibigay ng gantimpala sa malaking tagumpay na nagawa ni Soryong. Pagalit pa nitong dagdag na sa pinakamababa, dapat ang kanyang ibibigay ay isang bagay na nagbibigay ng isang taon na halaga ng internal energy kaya papaano itong makakapagbigay ng isang elixir na mayroon lamang katumbas ng 2 buwan. Labis namang nalungkot ang patriarka at ipinaliwanag na kahit ganoon, ito pa rin ay isang bagay na mahal makuha. Subalit pagalit lang siyang pinagsabihan ni Hwayon na kumpara sa ginawa ni Soryong, ito ay nakakaawa kaya naiinis namang napabulong ang patriarka sa kanyang sarili na ito ang dahilan kung bakit ang pagkakaroon ng babaeng anak ay mahirap. Nang bigla namang inagaw ni Soryong ang kanyang atensyon at natanong kung ano ang mayroon sa nilalang na golden-haired king bee na kanyang binanggit, ipinaliwanag naman ng patriarka sa kanya na ang nilalang na ito ay isang mid-level na nakalalasong nilalang at paminsan-minsan nahahanap sa kagubatan at ang mga ito ay sinlaki ng isang aso. Dagdag pa nito na ang pagkain sa honey nito ay nagbibigay ng internal energy na mayroong katumbas na 2 buwan ng nakatagong pagme-meditate, subalit labis lang na namangha si Soryong ng kanyang malaman na ito ay kasing laki ng isang aso. Sinubukan namang pigilan ni Hwayon ng ating bida dahil siya ay nagagalit sa kanyang kapakanan na ito ay kanyang tatanggapin na lamang. Nagpaliwanag naman ang patriarka na hindi ito ang kanyang ninanais, dahil gusto niya lamang na makita ni Soryong ang golden-haired king bee sa personal. Dahil sa kanyang mga sinabi ay labis namang may pananabik na napatayo ang batang lalaki at kinumpirma kung ang sinabi ba nito na kanyang mismong makikita ang nilalang, na agad namang pinasang-ayunan ng patriarka sa pag-angat ng kanyang daliri. Hindi naman siya makapaghintay dahil magagawa nitong makapag-ani ng honey gaya ng kanyang ginagawa noon sa dati niyang buhay noong siya ay isa pang YouTuber. Kaagad naman silang umalis kasama ang patriarka habang nagsasabi na siya ay eksperto pagdating sa mga bubuyog habang nasabi naman ng patriarka na alam niyang magugustuhan niya itong ideya. Natanong naman ni Soryong sa kanya kung ano kaya ang itsura ng golden-haired king bee, na kanya namang sinagot na ito ay marahil mukhang isang bubuyog. Habang si Hwayon naman ay napabuntong hininga na lamang sa kanilang dalawa. At dito nagsisimula ang kanilang paglalakbay para magawang makakuha ng honey. Binigyan naman si Soryong ng kanyang biyena ng isang top-tier na impormasyon patungkol sa kinaroroonan ng bubuyog kaya inaakala nila na walang magiging katunggali dito, subalit nang makaabot sila sa kagubatan ay napansin nila ang 2 grupo na nag-aaway dahil sa pag-aagawan sa kung sino ang kukuha ng honey ng golden-haired king bee.
Ipinaliwanag ng isang grupo na sila ay unang nakapunta dito, habang ang kabila naman ay nagsabi na binili nila ang impormasyon ng tapat at pantay kaya ito ay dapat sa kanila. Isinaad naman ng kabilang grupo na kanila ding binili ang impormasyon, at natanong kung ito ba ay galing sa isang lalaki na mayroong magulong buhok at may malaking nunal sa kanyang mukha, na pinasang-ayunan naman ng grupo subalit hindi sila aatras para makuha ang kanilang pakay. Dahil sa paglalarawan ng grupo, naalala naman ni Soryong itong mga lalaki na kanyang napansin na mayroong hawak na sisidlan na napupuno ng pera. Nagsasabi kung gaano kadaling makakuha ng pera kaya kanyang naisip na marahil sila ay umikot sa paligid ng Sichuan para ibenta itong impormasyon kung saan-saan. Nang bigla namang napakagat ng sobra si Gupei sa kanyang bibig at makikita na lang natin ang labis na panggagalaiti sa kanyang buong katawan. Nang bigla na lang din siyang sumigaw ng napakalakas, nagsasabi kung papaano nilang nagawang insultuhin ang angka ng Tang sa probinsya mismo ng Sichuan. Nalabis namang ikinagulat ng grupo ng mga kalalakihan kaya naagaw ang lahat ng kanilang atensyon papunta sa kanila.